Noon pa lang, netizens, talagang gandang-ganda na ako sa motor na to. Kaya hindi ko pwedeng palagpasin na ngayon ay may 200cc na. Silipin natin ngayong araw ang Rusi Mojo 200. Tara! Noong mga panahon nagsisimula pala ako at wala pa talaga akong motorsiklo, ito talaga yung bumabali sa leeg ko kapag nakikita ko sa kalsada. Itong Rusi Mojo. Pero noon, 110cc lang siya. Paano ba naman? Sobrang compact niyang tignan. Tapos, very minimalist lang. Na parang naghahatid siya sa akin ng mensahe na sulit, abot kaya, pero presentable. Kaya natuwa ko ngayon na nakita ko merong Naked Sport 200cc version na siya. So, upgraded na talaga. Mas pinalaki, mas pinabrusko. Kitang-kita nyo naman yung looks niya, netizens. Parang ang sarap niya talagang sakyan. Very welcoming and alam mong matibay. Kumbaga, kung saan ka mang road na dadaan ay alam mong kayang-kayang isabak tong motorsiklo na to. Kung before, parang may pagka-cute size pa siyang tignan. Ngayon, medyo mas mahahaba at mas malalaki na yung kanyang mga parts. Kagaya dito sa headlight. Napakaganda at mukhang big bike na. Yung pinaka-mukha niya, which is LED, tapos may daytime running light pa, diba? Parang nare-resemblance ko siya sa mga big bike nowadays. Ano ba yung kahawig niya? Comment nyo nga sa ibaba, netizens. At dahil Naked Sport nga ito, kung makikita nyo, upright din yung ating magiging sitting position while riding this bike at nakakatulong yan sa mahabang biyahe para hindi gaano masakit yung ating lower back. Speaking of lower back, hindi rin mananakit ang likod ninyo dahil napakaganda rin ang kanyang suspension na inverted telescopic fork sa unahan. O diba, di basta-basta. Tapos monoshock naman sa likuran. Pagdating naman sa mga preno, netizens, ay naka-disc brake na po ang both harap at likuran nito na may dual pot caliper sa unahan at meron namang single pot caliper sa likuran. So, malakas na ang kapit ng brakes kapag biglaan. Though, of course, non-ABS pa po siya. Magugustuhan mo rin ang motorsiklo na to sa pag-take ng mga corners or magbe-banking ka dahil 17 inches yung kanyang wheels. To be exact, sa unahan ay 110/70 at sa likuran naman ay 140/70. Pero I highly recommend kung magpapalit kayo ng tires, eto na, Zeneos para mas makapit at maaasahan. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, yung kanyang design. Kung makikita ninyo, yung kanyang fuel tank ay meron na ding parang ventilations or outlet ng heat kapag bumabiyahe tayo para hindi makompress yung init sa loob. May minimalist Rusi emblem tayo and yun dun sa kanyang upuan, meron kang option na napaka-elegante. Either may takip kapag solo riding ka lang para sa mga single dyan at pwede mo din siyang tanggalin kung mag-aangkas ka ng inyong official back ride or OBR. O diba? Galing nung feature na yun. Isa rin sa nagparagid ng kanyang look na nakikita ko na rin even dun sa 110cc ay yung kanyang pinaka-chassis. Nakikita mo siyang nakalabas. Nakakapagparagid ng looks yon sa isang motorsiklo. Parang hinahatid niya na ang tibay-tibay niyang tignan. And very stylish. So may added character talaga. Napakalinis din ng kanyang side. May nakalagay lang tayo na Mojo 200 and of course aluminum na tapakan para sa ating angkas. Very sporty din yung kanyang muffler at ang ganda rin ng kulay ng pinaka-heat guard. Agaw pansin na silver. Nagustuhan ko rin, netizens, yung pinaka-fender niya sa unahan. Sa kanyang suspension ay may added reflector pa. Maging sa likurang bahagi ay napakapogi ng motorsiklo na to, netizens. Kung makikita nyo yung kanyang LED na tail light plus yung style ng kanyang pinaka-fender niya sa likod, nakahiwalay din yung kanyang turn signals, kaya mas maporma. Sa dulo ng fender ay meron din of course sa reflector para mas kita tayo sa gabi. Ngayon, tingnan natin yung pinaka-core ng motor, which is yung makina. Meron tayong 200cc, 5-speed, of course manual transmission to, so de-clutch, 4-stroke, single overhead cam, Euro 3 compliant, at sinasabi nila na kaya daw nito mag-top speed ng around 115 kilometers per hour. Pero of course, it still may vary, depende sa driver, di ba? Pwedeng mas mataas pa doon ang makuha ninyo or pwedeng mas mababa. But still, ang importante lang naman is yung maximum torque na kakailanganin natin sa pag-arangkada, which is 14 Nm at 6,500 RPM and a maximum power of 16 HP at 8,000 RPM. So mukha lang siyang malaking motorsiklo pero maire-recommend ko pa rin ito even for beginners kasi hindi naman overwhelming yung kanyang power output. Pero at least siguro intermediate to advanced, may enjoy na tong isang to. But still, mabait pa rin yung kanyang power output. Malaki rin ang tangke nito, netizens. 13 liters ang kanyang fuel tank capacity. At para naman sa magtatanong kung gaano ito kalakas sa gas, meron po itong average fuel consumption na 34.4 kilometers per liter. Actually, pasok na yon para sa 200cc na motorsiklo. Sulit na. We also have 770mm na seat height. So I think 5'4 or even 5'3 ay kaya pang imaneho ito. Depende na lang nga sa inyong driving skills. At magugustuhan din ito ng mga tall riders.
riders. Mas mataas kumpara sa regular yung kanyang ground clearance, which is 180mm. So pasok na pasok ito even do sa mga higanting hams at mababakong kalsada. Medyo mas magaan din ito para sa 200cc dahil 130 kilograms lang. So even for traffic situation, let's say bumper to bumper, ay hindi ka naman mangangalay at mapapagod dahil magaan ng motorsiklo. Yun nga lang, hinay-hinay ka sa high speed kasi mararamdaman mo of course yung gaan niya kapag mabilis ka na. For some, actually, it is an advantage. Depende na nga lang sa inyong preference. 9.2:1 naman ang kanyang compression ratio at meron siyang wheelbase na 1,350mm. May passing light na rin po ang motorsiklo na to na very useful, lalong-lalo na sa gabi, at kitang-kita din yung kanyang napakagandang fully digital na meter panel. We have LCD display for this one. So sumasabay na rin talaga sa mga modern motorcycles nowadays, diba? We have a bore and stroke of 67 by 56.3mm at meron naman siyang overall dimensions na 1,980 by 830 by 1,120mm. Kung meron man akong points for improvement sa motorsiklo na to ay siguro sana magkaroon ng FI version in the future. Kasi itong nire-review natin is still carb type. Pero marami namang may gusto pa rin sa carb type dahil mas madaling ipaayos dahil kabisado ng mga mekaniko. Kahit yung mga veterano na talaga or matagal na sa pagmemekaniko, mas kabisado nila yung carb type. Para sa akin, sulit na ito dahil abot kaya ang kanyang presyo na merong SRP ngayon na 64,000 pesos. Lahat ng nabanggit ko na specs and features at makikita nyo naman sa itsura pa lang ng motorsiklo ay super competitive na niya sa ganung price point dahil mas mura pa siya even sa mga 125cc na scooters na mabibenta ngayon sa merkado. So napakagaling talaga ng Rusi pagdating sa paghahatid sa atin ng motorsiklo na maporma at abot kaya. Kung gusto mo naman mag-installment, 10,000 ang kanyang minimum down payment at magmamatli ka for 3 years na 2,605 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang Rusi Mojo 200? Comment nyo naman sa ibaba. Meron ba tayong mga Rusi owners dyan? Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo ma-review natin next vlog? Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Support nyo na rin yung aming Nedi Shop. Meron kaming Facebook page na kung saan dun kayo makakabili ng mga helmets and accessories sa motorsiklo. Even mga top box and brackets. Pati mga gloves, bags, kapote. Kompleto kami dyan. Yun lang, netizens. Always keep it cool and ride safe always.